Kabilang sa mga responsibilidad ng isang Pangulo ay ang pagre-report sa kanyang mga boss. Taon-taon ay nagsasagawa ng State of the Nation Address ang Pangulo kung saan iniuulat niya mga naging pagbabago sa bansa sa loob ng isang taon. At sa Lunes, isasagawa ni Pangulong Aquino ang kanyang ika-4 na SONA. Ngunit, paano nga ba ito nagsimula at gaano ito kahalaga sa ating bansa? Alamin natin yan mula kay Christine Santos. Puspusan na ang paghahanda ng pamahalaan maging ng mga taong interesado sa mga naisagawa at isasagawa pa ng Pangulo sa gaganaping State of the Nation Address sa Lunes. Batay sa 1987 Constitution, obligasyon ng Presidente na ipaalam sa taong bayan ang estado ng bansa at ang mga proyektong ipapatupad nito. Maaari rin siyang magbigay ng mga suhestyon ng mga batas na ipapasa ng Kongreso. Binabanggit ng Konstitusyon na dapat itong gawin tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo bawat taon. Simula noong 1935, mayroon ng ginanap na 74 na SONA at pang-75 ang SONA ni Presidente Aquino sa Lunes. Noong 2009, isang pangunahing pahayagan ang naglathala ng isang artikulo ukol sa kasaysayan ng State of the Nation Address at na ang unang manifestasyon ng SONA ay ang tinawag nilang State of the Katipunan Address o SOCA na ibinahagi ni Andres Bonifacio bilang Pangulo ng Pamahalaang Mapanghimagsik noong Tejeras Convention. Ngunit nilinaw ni Undersecretary Manolo Quezon na ang terminong State of the Nation ay hiniram sa the State of the Union na binibigkas ng Pangulo ng Estados Unidos sa kanyang Kongreso. Noong June 16, 1936, ginaya ito ng Pangulo ng Commonwealth na si Manuel Luis Quezon na magtalumpati siya sa Kongreso na tinawag niyang On the Country's Conditions and Problems. Matapos ang digmaan noong January 27, 1947, nagbahagi ng mensahe si Pangulong Manuel Rojas sa Kongreso na tinawag na Message on the State of the Nation. Ito ang unang pagkakataon na ginamit para sa talumpati ang katagang State of the Nation. Noong January 23, 1950, sa kanyang ikalawang talumpati para sa Kongreso, pinangalanan na ni Elpidio Quirino na Address on the State of the Nation ang talumpati at ayon kay Manolo Quezon, dito nagsimula ang taunang ritual na ito ng bansa. Subalit noong nagpatupad si dating Pangulong Ferdinand Marcos ng martial law noong 1972, natigil ang SONA at pinalitan ng ulat sa bayan tuwing Thanksgiving o anibersaryo ng martial law. 1978 nang muli niyang ibalik ang practice ng SONA. Mahalaga ang unang SONA ng Pangulong Noynoy Aquino noong 2010 sapagkat ito ang unang SONA na ibinahagi halos sa wikang pambansa. Dahil dito nakipag-usap ang Pangulo hindi lamang sa iilang mga kongresista at mga diplomatiko kundi sa buong bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Santos.